at ang praise the Lord, worship, leading in worship. Salamat sa ating Panginoon. At tayo po ay may what you call kalusugan, kalakasan ngayon para mag-attend sa Bible study at itinuro ng mga manggagawa o kaya ang mga pastors natin, Family Church of Loon sa tungkol po sa stewardship, at na-bless tayo mga kapatid. At salamat Sister Daisy, praise the Lord sa paintulot ninyo. Ganun din po sa ating mga pastor, mga coordinators diyan sa Bible study, at lahat po na ginagamit ng Panginoon diyan, at mga members na nakikinig sa gabing ito. Praise the Lord. At before I will proceed mga kapatid, gusto ko ang magpasalamat sa ating Panginoon dahil it should be noong December 20 pa ay ang uwi ko. Umuwi sana ako, pero praise the Lord, nakita nila na ang aking permit to stay ay talagang luma na, o kaya kumbaga hindi na qualified, hindi na pasado sa immigration. Pero salamat sa ating Panginoon, ako po ay nag-renew noong January 15. Ngunit salamat sa Diyos, kahapon, bukas ay ako ay pupunta doon sa police headquarter at kukunin ko na yung tinatawag na renewal ng aking sojourno. Praise the name of the Lord. Kaya napakabuti ang ating Panginoon. Hallelujah. Ako Praise po'y God. nanalangin ng talagang praise the Lord. Yung Praise iniyak ko the sa Lord. Panginoon ba Amen. na ako po'y uuwi na meron akong daladalang permit of stay. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Okay, sa gabing ito mga kapatid, praise the Lord, ako po'y magtuturo sa inyo na kung saan ay sinabi ko na kay Brother Ronald kanina about the prayer of a righteous man. Praise God. James chapter 5 verse 14 to 16. James chapter 5, praise the Lord, verse 14 to 16. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him. Confess your faults one to another, and pray for one another that ye may be healed. The effect dito sa 16 mga kapatid, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Kaya ang aking ituturo ngayon ay, praise the Lord, the prayer of a righteous man. Praise God. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Hiniling ko Sister Daisy na siyang manalangin. Amen. Sa salita ng ating Panginoon. Sister Daisy? Amen. Praise God. Hallelujah. Dakilang Diyos na basa na Panginoon ang iyong mga salita sa gabing ito, Panginoon, O Lord Jesus, O God. Lord, I pray, O Lord Jesus, O God, that anoint your servant, Lord Jesus, as he teach your word, O Lord Jesus, O God. Lord, bless the hearers of Praise your the words, O Lord. Lord God. Hallelujah. Na, Thank you, Lord, for Panginoon, your ang yung anointing. mga salita, Panginoon, ay maipamuhay namin, Panginoon, sa aming araw-araw. Amen. Oh Praise God. God. Pang Thank you, araw-araw na Jesus. paglakad sa iyo, Panginoon, O Lord Jesus, O God. Lord, I pray, O Lord Jesus, that you continue to bless us. Let your anointing of your word. In Hallelujah. Jesus' name I pray. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam natin mga kapatid na the greatest people living on earth today are the people who pray. At ito po ay continuation ng aking itinuro nung nakaraan about sa pananalangin.
At ngayon, ito po ay continuation dahil maraming pag-aralan tungkol po sa prayer. Praise the Lord. Kaya the greatest people living on earth ay walang iba kundi ang mga tao na nanalangin. We don't mean na sila po ay magaling lang manalita tungkol sa prayer. We don't mean, mga kapatid, na tungkol lamang sa mga taong magaling magturo ng prayer ay hindi yun po ang aking sinasabi. Hallelujah. At ganoon din po sa maraming mga kwan ngayon na nagtuturo, talagang sila po ay magaling magturo. Beautifully, amen, explain about prayer. Hindi po yun ang aking sinasabi, kundi yung taong mayroon pong kabigatan. Praise the Lord. Meron silang panahon na manalangin at meron akong alam na parang alam na busy tao. Praise the Lord. Sa kanilang daily course, mga kapatid. Ngunit nagagawa niya, praise the Lord, ang manalangin tungkol sa pamilya. Amen. Tungkol sa kanyang pamilya, tungkol po sa iglesia, tungkol po sa mga ginagamit ng Panginoon, praise the Lord, sa church. At talagang na-budget niya ang time at inalaan niya, praise the Lord, ang panalangin sa kanyang pamilya, sa kanyang iglesia, sa mga pastors na nagtuturo at nag-preach, mga kapatid. Praise the name of the Lord. Yung mga taong talagang pressing, talagang urgent ang pangangailangan. Yun ang mga tao na dakila, praise the Lord, amen, sa mundong ito, walang iba kundi sila na nanalangin, praise God, sa mundong ito. Praise the name of the Lord, amen. Balikan ko yung aking text kanina, nandito po mga kapatid, praise God. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him. Praise God. Amen. Hallelujah. And the prayer of faith, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick. Everybody say amen. Hallelujah. And the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. Hallelujah. Confess, praise the Lord, your fault one to another, that ye may be healed. And pray for one another, that ye may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Praise the name of the Lord. Hallelujah. The prayer of the righteous man. Dito po sa Biblia, mga kapatid, praise the Lord, nandyan po si Abraham, na kung saan si Abraham ay, alam natin na siya ang sinasabing, tinatawag na father of faith, at siya po ay talagang man of prayer. At alam nyo kapatid, meron pong kamangha-mangha na talagang believe ka sa prayer ni Abraham, believe ka mga kapatid, praise the Lord, sa talagang ginamit siya ng Panginoon nung siya ay nanalangin, praise the Lord, sa kanyang, ano ba yun sa Tagalog? Pamangkin, nephew. Walang iba kundi si Lot, mga kapatid, praise the Lord. At alam natin mga kapatid na si Lot ay iba ang kanyang pinuntahan nung pinagpili ni Abraham kung saan sila pupunta. Dahil sa isang lugar, mga kapatid, pinagpili na ni Abraham kung saan siya, at kung si Lot ay pipili ng sa kanan, walang iba na puntahan ni Abraham ay doon sa kaliwa. Dahil pinagpili na siya, ang dahilan mga kapatid ay pinagpala na nila ng mga ari-arian. Pagkatapos mga kapatid, meron silang mga alipin, meron silang mga servants, kaya nag-away-away sila, kaya pinaghiwalayan ni Abraham. Praise the Lord. At pumili, praise God, si Lot, na kanyang pinili ay yung plain of Jordan, mga kapatid. At ang sabi ng Biblia, nung kanyang itinayo ang kanyang tinatawag na tent doon, it is towards Sodom and Gomorrah. At alam natin mga kapatid, praise the Lord, the Bible says na sila po ay tumira
po doon. At alam nyo kapatid, praise the Lord, amen. Siya po ay ang kanyang napiling lugar, mga kapatid, ay tila bagay ay hindi po maganda. At nakalamuhan niya ang mga tao doon sa Sodom at Gomora. At ito po ay sinasabi ng Biblia nang nakita ng Panginoon sila, talagang exceeding evil, great evil ang kanilang ginagawa doon. At alam niyo kung bakit, mga kapatid, praise the Lord, blessing si Abraham dahil ayaw niyang mapahamak ang kanyang pamangkin, walang iba kundi si Lot, dahil nasa lugar na hindi maganda at siya po doon, mga kapatid, ay mapapahamak kung hindi siya ililigtas ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Sa Genesis chapter 18 verse 20 hanggang 32, mga kapatid, narito po ang kanyang istorya at makita po natin, praise the Lord, ang kanyang ginawang intercession para kay Lot, mga kapatid. Praise the Lord. Nandun ang kanyang prevailing prayer. Praise the Lord. Sapagkat ang ating Diyos na buhay, amen, siya po yung tinatawag na judge of all the earth that will do right to men, mga kapatid. Praise God. Kung ano yung masama, meron siyang aanihin. Pero ano man ang maganda, yun siya ang aanihin. Pero ang righteous judge all over the earth, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So basahin po natin mga ilang talata po rito, mga kapatid. Praise the Lord, sa Genesis chapter 18, beginning verse 20. Ito po yung istorya at tingnan po natin, mga kapatid, kung ano ang makukuha po natin dito, kung ano, mga kapatid. And the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous. Praise the Lord. Verse 19, mga kapatid. I will go down now and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me, and if not, I will, dito, praise God, 19, I will, Lord may bring upon Abraham that will he had spoken of him. Verse 20. Verse 20, mga kapatid, praise the Lord. And the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous, becoming evil and evil. Nakita ng Panginoon, mga kapatid, praise the Lord, ang kasalanan, praise the Lord, ng Sodom and Gomorrah. Hallelujah. Becoming evil and evil. Sin is very grievous. At alam ni Abraham, mga kapatid, na doon po, praise the Lord, sa Sodom at Gomorrah, siya po'y mawawala doon. Kaya salamat sa ating Panginoon dahil noon pa, meron pong panalangin si Abraham sa kanyang tinatawag na pamangkin, walang iba kundi si Lot. And dito sa 21, I will go down now and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me, and if not, I will know. 22, and the men, praise God, and the men turned their faces from thence and went toward Sodom, but Abraham stood yet before the Lord. Kaya doon, mga kapatid, nandun ang angel ng ating Panginoon na kung saan dumaan sila sa friend of God, walang iba kundi kay Abraham, at sila po ay nagpakita doon at alam, mga kapatid, ang mga anghel na kung saan si Abraham ay nanalangin sa kanyang tinatawag na pamangkin. Praise God. And 23, and Abraham drew near and said, praise the Lord, wilt thou, verse 23, and Abraham drew near and said, wilt thou also destroy the righteous with the wicked? Praise God. Hallelujah. Amen. Sabi ni Abraham, mga kapatid, ang mga righteous with the wicked ay ibang lilipulin, at will thou also destroy? Hallelujah. Before, dito sa 24, peradventure, there are 50 righteous
Praise God. With the city, wilt thou also destroy and not spare the place of the 50 righteous that are therein? Praise God. Sumagot na ang ating Panginoon, mga kapatid, na sa verse 26 na. And the Lord said, if I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes. Nakita, mga kapatid, amen, ang burden ni Abraham sa kanyang pamangkin, nakita ni ang ating Diyos, nakita ang ating Diyos, ang burden kay Abraham, kaya siya na ang nagsabi. Alam ni Abraham kung ano, mga kapatid, ang sitwasyon doon sa Sodom at Gomorrah. Higit sa lahat, ang Diyos, mga kapatid. At ang sabi ni Abraham, praise the Lord, kung merong 50 righteous doon, hindi ko po lilipulin. Hindi ko po i-destroy. Hindi ko po i-judge ang Sodom at Gomorrah. Praise the Lord. At doon na po, mga kapatid, si Abraham ay tumawad na dahil alam niya, mga kapatid, even 5 people na manalangin po doon. 5 people na what we call maliligtas po doon. Praise God. Alam niya na walang 5. Alam niya walang 10. Kaya po, praise God, tumawad sa ating Diyos, tumawad si Abraham. Praise God. Na kung meron bang 45, hindi ko lilipulin. Kung meron bang 40, hindi ko po lilipulin. Ganun po ang sinabi ng ating Panginoon. Kung meron bang 30, hindi ko lilipulin. Meron bang 20, hindi ko lilipulin. Kung may 10, hindi ko lilipulin. Praise God. Pero alam ni Abraham na wala pong tinatawag na 10, praise God, hanggang 5 ay wala pong righteous doon sa Sodom and Gomorrah. Praise God. Makita po natin, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Ang panalangin ni Abraham, praise God, sa kanyang tinatawag na pamangkin, wilt thou destroy the righteous with the wicked? Abraham moved in on God and said, you will not destroy the righteous with the wicked. Abraham was sure of that he wanted. His heart touched God's heart. Hallelujah. That the Bible says, God remembered Lot for Abraham's sake. For Abraham's sake, for God spared Lot. Praise the name of the Lord. Amen. So his heart touched God. Amen. Hallelujah. Sa panalangin ni Abraham, mga kapatid, ay kanyang, hallelujah, na-touch ang ating Panginoong Diyos na buhay. At ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, praise God, kung basahin po natin sa 19, amen, dumating po yung anghel na nanggaling kay Abraham para i-spare, praise the Lord, amen, si Lot, kanyang mga anak at ang kanyang asawa. Kaya lang, mga kapatid, lumingon si asawa ni Lot at siya po ay nagiging asin. Hallelujah, became a pillar of salt. Praise God. Kaya, mga kapatid at kaibigan, praise the Lord, salamat sa ating Panginoon. Amen. Sa mga taong nakita natin at nabasa natin sa Biblia, mga kapatid, na sila po ay nanalangin fervently. Sila po ay nanalangin ng husto, mga kapatid. Amen. Alam ba ninyo, mga kapatid? Alam ba natin, mga kapatid? Alam ba ninyo, mga kapatid, na kung saan yung nanalangin na yon, wala ba kundi si Abraham. He is the father of faith. He is a righteous man. Praise the name of the Lord. At ang, praise the Lord, panalangin ng righteous man ay meron pong magagawa, praise the Lord, sa harapan po ng ating Panginoon. At alam nyo, kapatid, praise the Lord, amen, meron akong mga tao na nakilala na sila po'y nanalangin 2 hours hanggang 5 hours araw-araw. At nakita ko po, mga kapatid, amen, ang resulta ng kanilang mga panalangin. Amen. Tayo na lang, mga kapatid, sa ating mga experience. Pag wala tayong panalangin araw-araw, mga kapatid, amen, parang tayo ba ay dizzy? Parang tayo ba ay walang sigla, mga kapatid? Amen.
Pero kung tayo po'y nanalangin, amen, hallelujah, even 1 hour a day, 30 minutes a day, hallelujah, hallelujah, meron tayong nakakaibang naramdaman sa ating mga puso. Praise God. Meron pong joy in spite of many trials and problems in this life. Hallelujah. Hindi po nawawala ang problema sa atin. Hallelujah. Talagang dumarating yan. Kahit gusto pa natin na magkakaroon tayo ng tinatawag na kapayapaan. Pero meron tayong kapayapaan sa Diyos. Amen. Halal kahit meron tayong mga problema sa ating mga buhay. Praise God. Everybody say amen. Kaya, Amen. hallelujah, we are righteous in the sight of Amen. God. Tayo po ay righteous sa mga harapan ng ating Panginoon. And we know that, mga kapatid, sapagkat every time we praise and worship, every time we pray, hallelujah, madadama natin ang presensya and anointing of the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Kaya hindi pa basta ginawa ni Abraham, mga kapatid, praise the Lord, at na-spare ang kanyang pamangkin at ang kanyang dalawang anak sapagkat tumakas sila sa Sodom at Gomorrah nung ihulog ng Panginoon ang kanyang judgment. Praise God, ang apoy at asopre na kung saan sinunog ng Panginoon ang Sodoma at Gomorrah. Oh, thank God. Praise the name of the Lord. Bago tayo tumanggap sa ating Panginoon, maraming tao ng Diyos na nakakatakot ang kanilang ginawa sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Sila po'y nanalangin sa atin. Biru-biruin mo, mga kapatid, marami tayong mga bishop. Marami tayong ginagawa na talagang tila bagay na wala tayong kaligtasan kung baga. Wala tayong ginawang hindi maganda at maayos sa ating Panginoon. Hallelujah. Ngunit dahil sa kanyang tinatawag na panalangin, mga kapatid, yung intercession, praise the Lord, na hindi umaatras. Everybody say amen. Umaatras na manalangin. Yung mga intercession, mga kapatid, praise God. Amen. Na hindi po basta-bastang humihinto sa kanilang mga panalangin. Meron silang hope, meron silang great faith, mga kapatid, yung mga tao na yan. At ang manalangin sa akin, praise the Lord. At alam ko yung nanalangin sa akin kung bakit ako'y naligtas ng panalangin. Everybody say amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So, mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah. Gayahin natin sa Abraham. Praise God. Ano ba ang kanyang motive? Bakit siya ay talagang hindi siya, meron siyang tinatawag na persistent prayer. Hallelujah. Hindi siya basta-basta huminto, hindi basta-basta nag-atras sa kanyang mga panalangin, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. At ang kanyang nephew, walang iba kundi si Lot, ay nanalangin. He saved through prayer. He spared, praise the Lord, his nephew through prayer from the destruction, amen, of Sodom and Gomorrah. Amen. Hallelujah. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, praise the name of the Lord. Isipin po natin, gusto natin manalangin kung minsan. Ako, gusto kong manalangin hanggang 5 hours. Hindi naman ako masyadong busy, pero ewan ko kung bakit para ako'y busy. Praise God. Kaya ganyan ang technique ni Satanas sometimes. Praise the Lord. Hindi ka naman busy para kang busy na wala ka ng oras na manalangin. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo. Gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Praise God. Dahil sa ating flesh, mga kapatid. Amen. The prayer of a righteous man. Ganon din si Moses, mga kapatid. Praise the Lord. Sa Exodus chapter 32, verse 9 and 10, hallelujah. Si Moses. Praise God. He is a righteous man, mga kapatid. Amen. And the Lord said unto Moses,
I have seen these people, and behold, it is a stiff-necked people. Now therefore let me alone, that my wrath my wax hath against them, and that I may consume it. I will make of thee a great nation. Hallelujah. Mga kapatid, alam natin, praise the Lord, ang mga Israelites. Hallelujah. Dahil po sa kanilang pag-stay doon sa Egypto, sila po ay naging slave po doon. At salamat sa ating Panginoon, sila po ay nakatakas mula po doon sa pamamagitan, mga kapatid, ng ating Panginoon, at ang kanyang ginamit, walang iba kundi si Moses. Praise God. Moses, he was a valiant leader of Israel. Praise God, interceded with God for a backsliding Israel. Talaga, sila po ay backslider. Sila po ay disobedient people of God. Sila po ay rebellious people of God. Hallelujah. At ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, sa verse 10, sa verse 10, mga kapatid, now therefore, let me alone, that my wrath may wax hot against them, and that I may consume them, and I will make of thee a great nation. Praise the name of the Lord. Alam natin, mga kapatid, praise the Lord, na si Moses ay pumunta doon sa Mount Sinai. Siya po ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Ang dahilan kung bakit si Moses ay pumunta doon sa Sinai, because si Moses, isang alagad ng ating Panginoon, isang pastor, mga kapatid, sa Israelites people, na kung saan siya po ay leader at kailangan niya ang kalakasan, kailangan niya ang tinatawag na revelation, kailangan niya ang anointing, kailangan niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At ang sabi po doon, mga kapatid, nung bago siya pumunta at umakyat doon na mag-fasting sa Mount Sinai, at ang sabi niya doon, Lord, show me thy glory. Show me your power. Lord, show me your anointing. Show me, praise God, your power. Kaya doon pumunta doon sa Mount Sinai, mga kapatid. At ang sabi po ng Biblia, just after 40 days and 40 nights sa kanyang prayer and fasting, praise the Lord, naroon sa kanya ang glory ng Panginoon. At nung siya ay bumaba mula sa bundok, hallelujah, praise God, doon, bumaba doon mula sa bundok, doon sa kinararoonan ng mga Israelites, na kung saan habang siya ay nasa bundok, mga kapatid, ay sila po ay gumawa ng gintong baka. Ang mga kanilang mga aritos, mga kanilang dinala mula doon sa Egypt, mga kapatid, ay kanilang ginawang gold calf. Ibig sabihin yung nagiging ginto na parang baka, mga kapatid. At halal nakita ni Moses ang mga Israelites. Ng mga Israelites na ito ay nagpupuri na, mga kapatid, sa golden calf. You see how many years, praise the Lord, mula sa Egypto hanggang doon sa Mount Sinai, mga kapatid. Ilang years na sila. Hallelujah. So ang sabi po ng Biblia, praise God, sila po ay nasa wilderness, nag-ground, at sila po ay naglakad sa wilderness ng 40 years. Ang haba, mga kapatid. Kaya hindi pa sila mananampalataya sa tunay na Diyos. Gumawa pa sila, mga kapatid, ng baka-bakahan ng kanilang idol na kanilang pinuri at naglingkuran. Tingnan mo na yan, kapatid, praise the Lord. Salamat sa inyo, mga prayer workers, mga prayer warriors dyan sa London at sa sanlibutan ito, mga kapatid. Salamat po sa inyo. Dahil meron tayong burden sa mga tao na kung saan, kapatid, praise God, hindi mo
sabihin na ikaw na ay talagang deeper ka na sa pananampalataya. Deeper ka na sa pagkaalam mo sa oneness. Praise God. Hallelujah. Kaya, hallelujah, si Moses, mga kapatid, hallelujah, nung sinabi ng Panginoon at nakita ng Panginoon ang kanilang mga ginawa, nagalit ang Panginoon sa kanila. Ang sabi ng Panginoon sa mga Israelites, na lilipulin sila, itatakwil yan sila at papatayin talaga sila. Pero si Moses, mga kapatid, hallelujah, huwag mong patayin. Huwag mong lipulin ang mga taong ito. This is your people. Hallelujah. Kung lipulin mo sila, ako rin ay papatayin mo. Ngunit mga kapatid ko, itong prayer ni Moses, praise the Lord, amen, talagang dininig ng Panginoong Diyos because he was a righteous man, mga kapatid, na nanalangin. Amen. Salamat po sa mga righteous men sa ating kapanahunan ngayon. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil maraming nagagawa sa pananalangin ng isang matuwid na tao. Amen. Hallelujah. Kaya dito po, mga kapatid, praise the Lord, sa Exodus, makita po natin, hallelujah, na ang mga Israelites, talagang sila po ay rebellious Israel. Talagang sila po ay disobedient, mga kapatid, and then backsliding Israel. Kaya nung sinabi ng Panginoon na papatayin na sila, hallelujah, tumayo po ang ating pakapatid sa si Moses, mga kapatid. Hallelujah, na kung saan ay sinabi niya, blot my name, blot me out. I don't want a promotion. Hallelujah. At si Moses prevails. Hallelujah. And Israel triumph. Meron na silang tinatawag na tagumpay because of that man. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. I-consume sana ng Panginoon ang mga backsliding Israel, disobedient Israel, ang mga rebellious Israel. Pero nagkaroon pa rin, praise the name of the Lord, ang burden ni Moses sa mga Israelites. Hallelujah. Parehas kung pastor, manggagawa ng Panginoon sa oras na ito, mga kapatid. Praise the name of the Lord, na sana'y bigyan tayo ng tinatawag na burden sa paglilingkod. Amen. Huwag kayong tinatawag na magkaroon ng tinatawag na sa puso, yung tinatawag natin manglupaypay, kundi tayo po ay manalangin ng manalangin para sa kanila. Di ba? Praise God. Sa ating mga pinapastolan, sa ating mga kapatiran dyan, sa ating mga tinatawag na mahal sa buhay, makita mo naman ang kanilang pananampalataya, mga kapatid, na masyadong mababaw. Ang kanilang mga pananampalataya, mga kapatid, meron pong halong flesh, mga kapatid. Sa kanilang mga pananampalataya, parang walang matino, mga kapatid ko. Ngunit, mga kapatid ko, hallelujah, we are righteous men at malaki po ang magagawa, praise the Lord, ng matuwid na panalangin. Praise God. And then number 3, walang iba kundi si Elijah. Mga kapatid, tingnan natin ang panalangin ni Elijah. Hindi ba, mga kapatid, praise the Lord, na dinader ng Panginoon, praise the Lord, sa Mount Carmel between the Baalites, mga kapatid, at alam natin na siya po ay nagtagumpay. Praise the Lord. He pulled fire down from heaven at nanaig po ang mga Israelites, si Elijah. Amen. Dahil siya po ang tumugon sa kanya ng kanyang panalangin at nanalo po ang mga Israelites people. Nanalo po, amen, ang mga kasama ni Elijah. Amen. At hindi lang yun, mga kapatid, praise the Lord, amen. Si Elijah, mga kapatid, siya po'y nanalangin
na hindi po umulan. At sa si Elijah mga kapatid ay kapares nating tao. Hallelujah. Tao lang siya na kagaya natin mga kapatid. He was a man with a nature like ours. And he prayed fervently that it might not rain. And for 3 years and a half, praise God, and 6 months, it did not rain. Nung kinakailangan ng mga kapatid ang tinatawag na ulan, praise God, siya na naman ay nanalangin fervently. Amen. Hallelujah. Na magkakaroon ng tinatawag na ulan at nagkakaroon ulit ng ulan, mga kapatid at kaibigan. Praise the name of the Lord. Biruin mo yan, mga kapatid, nanalangin na hindi umulan. Hindi umulan talaga. Hallelujah. Hindi ba ninyo na na-experience, mga kapatid, kagaya sa atin sa Northern Luzon, ewan ko sa bandang Mindanao, sa Visayas, na uso ba yung kulog? Hallelujah. Naranasan ko, mga kapatid, praise the Lord. Ang dalawa kaming pastor, yung pastor na nakasama ko, amen, panahon ng kulog, lightning, at saka thunder. At alam nyo kapatid, praise the Lord, nung bata ako, talagang maraming namamatay tungkol po sa lightning at saka thunder, lightning and thunder. Sa kulog, mga kapatid, maraming namamatay. So, yung aking kaibigan na kung saan ay noong araw, that was early 1980s, mga kapatid, kami po ay pumunta po sa isang mga churches doon sa bundok at wala pang gaanong sasakyan doon, wala pang motor, wala pang four-wheel nung araw at kami po ay naglalakad at nagbibisikleta naman kung may bisikleta. At alam nyo kapatid, doon kami sa gitna, mga kapatid, ng bukid. Hallelujah. Nadatnan kami ng hapon at panahon ng kidlat at saka kulog, mga kapatid. Nanalangin yung aking kasama. Ang sabi niya, in the name of Jesus Christ. Praise the name of the Lord. At alam ko ang buhay ng pastor na ito, mga kapatid, ginagamit sa Northeastern Luzon, sa Section 3. At namatay na ito, mga kapatid, kilala ni Sir Dacian. At alam niyo, mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nag-stop kaagad ang kulog at lightning. At nung araw talagang nakakatakot ang kidlat at kulog, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Hindi kami po hindi kami namatay. Hindi po kami, praise the Lord, dahil huminto po ang tinatawag na kulog at kidlat. Praise the name of the Lord. Amen. Kaya ganun din sa atin, mga kapatid, praise the Lord. Manalangin tayo sa Diyos dahil siya po ang nag-promise, mga kapatid. Amen. Na kanyang tutugunin lahat ng ating mga pangangailangan. Hanggang ngayon, mga kapatid, praise God, amen, na-experience ko po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Praise the name of the Lord. Yung aking panalangin tungkol po sa aking permit of stay, hallelujah, nanalangin ako ng todo, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tinugon ng Panginoon at bukas kukunin ko na doon sa Kestura. Praise the name of the Lord. At ganun din po si Elisa, mga kapatid, na kung saan itong Elisang ito po yung tinatawag na alipin o kasama ni Elijah yan. Siya po si Elisa ay mentor niya si Elijah at ang kanyang tinatawag na alipin, praise the Lord, disciple, kumbaga, walang iba kundi si Elisa. Alam ninyo, mga kapatid, praise the Lord, si Elisa, hallelujah, amen. Ang kanyang layunin, mga kapatid, ay magkaroon ng tinatawag na double portion of the spirit of Elijah. At praise God, habang sila po ay naglalakad, mga kapatid, pupunta doon sa Jordan River, at alam nyo, praise the Lord, amen, tinanong ni Elijah kung ano ang gusto ang kanyang alipin, walang iba kundi si Elisha. Amen. Ang sabi ni Elisha, I will have a double portion.
Hallelujah. At alam niyo kapatid, praise the Lord, nung siya po ay pumunta, nung siya ay pumunta doon sa langit, sa magitan po ng whirlwind, mga kapatid, praise the name of the Lord, nahulog ang mantle, praise the Lord, ni Elijah. At doon kinuha ni Elisha. Ang kanyang hangarin ay magkaroon siya ng double portion. Hallelujah. Sabi niya, I want a double portion. And then he got it. Praise the name of the Lord. Ganun din po si uh, righteous praying man like Hezekiah. Amen. Si Hezekiah, mga kapatid ko, basahin mo sa Biblia. Ginamit ng Panginoon si Ezekiah. Si Hezekiah, mga kapatid, nung nagkaroon ng tinatawag na problema, hallelujah, doon sa uh, pamamagitan ng leadership, praise the Lord, ng mga taong sino ba yung leader doon sa walang iba kundi uh, si Jehoshaphat, mga kapatid. Hallelujah. Talagang ginamit ni Hezekiah, praise the Lord, ang Diyos. Ang Diyos ay gumamit kay Hezekiah dahil mamamatay na sana ang mga tao noon, mga kapatid. Dahil meron pong tinatawag na gera sa panahon ni Jehoshaphat sa nation of Israel. Hallelujah, sa mga other nations, mga kapatid. Nagnaig tayo dahil si Hezekiah pala ay nanalangin, namagitan na magkaroon ng peace of Israel. Amen. At si Hezekiah, mga kapatid, ang kanyang panalangin ay masumpungan po natin sa Genesis chapter 38 nung nagkasakit na siya. Hallelujah. Basahin po natin ng Isaiah chapter 38, mga kapatid. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Let me read it, mga kapatid. Praise the Lord. Sa Isaiah chapter 38, ganito po ang kanyang pagkasabi. In those days was Hezekiah sick unto death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said, Hallelujah, unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Yun po ang sinabi ng Panginoon kay Hezekiah, mga kapatid. Hallelujah. Dahil si Hezekiah ay nagkasakit unto death. And Isaiah, the prophet, the son of Amos, came unto him and said, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Hallelujah. At nung narinig ni Hezekiah ang balita mula sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, sa verse 2. Tingnan po natin sa verse 2. Amen. Isaiah chapter 38, verse 2. Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed unto the Lord. Hallelujah. Nanalangin si Hezekiah, mga kapatid, toward the wall and prayed unto the Lord. Praise the Lord. Verse 3, and said, Hallelujah, and said, Remember now, O Lord, I beseech thee how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Maraming nagsasabi, mga kapatid, bakit kaya nagkasakit? Praise the Lord, si Hezekiah. Amen. At nalaman ng Panginoon na nagkasakit. Baka naman ito ay pinalalahanan ng Panginoong Diyos, mga kapatid, na siya siguro, kasi meron akong nabasa tungkol po sa kanya, si Hezekiah, na kung saan, wala naman sa Biblia na nabasa ko. Pero maraming mga commentators, maraming mga nangangaral na nasabi niya na siguro medyo backslide in heart si Hezekiah. Kaya pinalalahanan ng Panginoon. Kaya ang sabi dito, and said, Remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart before. And I have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Kaya pinalalahanan ni Hezekiah ang kanyang ginawa. Praise God, para sa Panginoon. I walk rightly
uprightly before thee. Hallelujah. Amen. In truth, I walk in truth. I walk, amen, in a perfect heart. Praise God. And have done that which is good in thy sight. And Hezekiah well saw. Pinalalahanan. Amen. Pinaalala ni Hezekiah rin sa Diyos. Praise God na siya po ay minsan, amen, namuhay siya ng matuwid sa ating Panginoon. Namuhay siya, Panginoon, ng upright. Namuhay sa Panginoon, praise God, amen, at lumakad sa Panginoon in truth with a perfect heart. Hallelujah. At siya'y gumawa ng mga magandang bagay sa ating Panginoon. At siya'y umiyak mga kapatid. Praise the name of the Lord. Amen. Minsan, kung tayo po talagang tayo po ay tao ng Diyos, nagkamali tayo man mga kapatid. Amen. At nang lupay-pay man tayo, salamat sa ating Panginoon, tayo po ay pinalalahanan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinalalahanan niya. Amen. Nagkasakit siya. Pero siningil na rin. Siningil niya rin ang Panginoon. Praise the Lord. Nalumakad ako minsan ng uprightly. Lumakad ako minsan ng matuwid. Lumakad ako minsan, praise the Lord. Hallelujah. Ng good sa inyong sight o sa inyong harapan. Hallelujah. Ganon din sa atin mga kapatid. Praise the name of the Lord. Kaya pala, praise the Lord, amen. Ang mga tao ng Bibliang ito, mga karakter ng Biblia, praise the Lord, sila po ay talagang naglingkod ng Panginoon ng husto sa ating Panginoong Diyos. Amen. Titinan mo si Moses. Hallelujah. Ang sabi niya sa harapan ng Panginoon, blot out my name if you will kill these Israelites people. This is your people. Praise the Lord. At ganoon din po si Kaya. Bigyan mo ako, Panginoon. Dito sa verse 4. Amen. Then came the word of the Lord to Isaiah saying, verse 5, go and say to Hezekiah. Amen. Then came the word of the Lord to Isaiah saying, amen. Sa verse 5, go and say to Hezekiah, thus said the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer. Oh, narinig ko, amen, ang iyong panalangin. I have seen thy tears. Behold, I will add unto thy days 15 years. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wala sa atin mga kapatid ang ayaw na dagdagan ng Panginoon ang kanyang buhay. Lahat tayo mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat tayo gusto natin na madagdagan ang ating buhay. Amen. Sa ating Panginoong Diyos. At tayo po'y gagamitin pa ng ating Panginoon. Tingnan niyo yan mga kapatid. I will add unto thy days 15 years. Woo! Amen. I have heard thy prayer. Amen. I have seen thy tears. Behold, I will add unto thy days 15 years. Days, 15 years mga kapatid. Kaya binigyan ng Panginoong Diyos ang buhay pa ni Hezekiah ng 15 years. Hallelujah. Righteous men tonight. Praise the name of the Lord. Amen. Meron pong magagawa. Amen. Ng ating mga panalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Si Abraham, amen. Hallelujah. Hindi ko po ma-imagine kung gaano niya kamahal ang kanyang pamangkin. Praise God. Ay naligtas dahil sa magitan ng panalangin ni Abraham. Ganon din si Moses, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Ang kanyang kabigkatan sa mga Israelites people na kagaya niya. Siyang leader, mga kapatid. Blot out my name. Blot out my name. Praise God, amen. If you kill these people. Si Elijah, mga kapatid, praise the Lord, amen. Siya po'y nanalangin, hallelujah, na hindi magkaroon ng ulan. At hindi po nagkaroon ng ulan ng 3.5 years. At noong kailangan na ng ulan, mga kapatid, at nanalangin si Elijah, amen.
Then he prayed again and again until a little cloud appeared about the size of a head. And then rain fell and it was declared at the sister area. So salamat sa ating Panginoon. Amen. Ang may magagawang panalangin. Praise God. Hallelujah. 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 Ito po yung mga righteous men. Meron silang tinatawag na close relationship sa ating Panginoong Diyos. Kumusta mga kapatid? Amen. Ang mga panalangin natin araw-araw. Ganun din po si Elisha. I want a double portion. Amen. At nagkaroon siya ng double portion. Ganun din po mga kapatid si Hezekiah. Amen and amen. Hallelujah. Nagkaroon pa ng 15 years. Amen. Nadagdag ng kanyang buhay. Hallelujah. Ganyan, salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, sa inyong trust sa akin, Sister Daisy, Brother Ronel, at inyong kasama nyo sa tinatawag na Bible Study Online, Midweek Bible Study Online. Salamat po sa inyo, lahat po nakikinig sa gabing ito. Salamat po sa pakikinig po ninyo sa ikling at simple na Bible study ngayon, mga kapatid. Now, ito po ay madalas nating naririnig ang prayer. Pero mga kapatid, praise God, hanggat di po tayo manalangin, praise the Lord, ng husto, hindi natin maunawaan ang tunay na kahulugan ng tinatawag na pananalangin. Thank you and God bless you. Thank you, Sister Daisy, Brother Nel, and all the coordinators, praise God, and all the leaders pertaining, praise God, this midweek Bible study. God bless you. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen.